Sa loob ng maraming henerasyon, ang pagkain ay may malaking kahalagahang espiritual. Sa sinaunang Israel, ang mga batas tungkol sa pagkain ay nagsilbing palatandaan na ang bayan ng Diyos ay naiiba sa iba, isang lahing itinalaga lamang para sa Kanya. Isa sa mga malinaw na kautusan ay ito: huwag kakain ng karne ng baboy sapagkat ito'y itinuturing na marumi. Ngunit pagdating natin sa Bagong Tipan, nagsisimula ang isang panibagong kabanata. Dumating si Jesus hindi lamang bilang isang matalinong guro, kundi bilang siyang tumupad sa kautusan at sa mga propesya. Binago niya ang pananaw tungkol sa mga lumang kaugalian, binigyang linaw ang tunay na kahulugan ng pagiging malinis at itinutok ang pansin sa mas malalim na kahulugan. Kalaunan, naharap ang kanyang mga tagasunod sa tanong, paano naaapektuhan ng pananampalataya kay Jesus ang lahat ng bahagi ng buhay, kasama na ang pagkain? Ano ang naging resulta? Isang makapangyarihang aral, madalas na hindi nauunawaan, tungkol sa kalayaan, personal na paniniwala at paggalang sa Diyos. Sa video na ito, susundan natin ang landas mula sa kautusan ni Moises patungo sa mga salita ni Jesus, mula sa pangitain ni Pedro hanggang sa mga sulat ni Pablo upang maunawaan kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkain ng karne ng baboy. Kung ikaw man ay sumunod sa mga patakaran sa pagkain ng lumang tipan o tinanggap ang kalayaang dala ni Kristo, ang mensaheng ito ay tutulong sa iyong makita ang mas malawak na layunin ng Diyos, isang layunin na higit pa sa pagkain at umaabot sa puso ng kanyang plano para sa kanyang bayan. Manatili ka hanggang dulo. Ang iyong matututuhan ay maaring hindi lamang sumagot sa tanong mo, kundi tumulong din sa iyong lumago sa pananampalataya, kalayaan, at pag-ibig. Magsimula tayo. Balikan natin ang simula noong inilabas ng Diyos ang Israel mula sa Ehipto at nakipagtipan sa kanila sa bundok ng Sinai. Ibinigay niya ang mga utos at alituntunin hindi lamang tungkol sa pagsamba kundi para sa lahat ng aspeto ng buhay. Kasama rito ang mga tagubilin tungkol sa kung anong pagkain ang maaari o hindi maaaring kainin. Ayon sa Levitico 11:7-8, ang baboy ay may hati ang kuko, ngunit hindi ngumunguya ng kud. Ito ay marumi para sa inyo. Huwag ninyong kakanin ang laman nito o hipuin ang bangkay nito. Ito ay marumi para sa inyo. Hindi ito mungkahi, ito'y tahasang utos mula sa Diyos ng Israel. Sa Deuteronomio 14:8, inulit ni Moises ang parehong alituntunin. Ang baboy ay marumi rin. Kahit na may hati ang kuko nito, hindi naman ito ngumunguya ng kud. Kaya't huwag ninyong kakanin ang laman nito o hipuin ang bangkay nito. Itinuturing na marumi ang mga baboy dahil hindi nila natutupad ang parehong kondisyon upang matawag na malinis na hayop. Ang mga hayop tulad ng baka at tupa na parehong ngumunguya ng kud at may hati ang kuko ay pinapayagan. Ngunit hindi lang baboy ang pinagbabawal. Sa Levitico 11 at Deuteronomio 14, maraming hayop mula sa lupa, himpapawid at dagat ang hindi pinahihintulutang kainin. Bahagi ito ng kashrut, ang mga batas tungkol sa pagkain na nagtuturo kung ano ang malinis at karapat-dapat kainin. Para sa sinaunang Israel, may ilang layunin ang mga batas na ito. Ngunit ang pinakamahalaga, ito'y tanda ng kabanalan upang mapanatiling hiwalay at naiiba ang bayan ng Diyos mula sa ibang mga bansa. Ayon sa Levitico 11:44-45, Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Italaga ninyo ang inyong sarili at mamuhay ng banal. Sapagkat ako'y banal, huwag ninyong dungisan ang inyong sarili sa mga hayop na ito. Ako ang Panginoon na naglabas sa inyo mula sa Ehipto upang ako'y maging inyong Diyos. Kaya't maging banal kayo gaya ng aking kabanalan. Sa wikang Hebreo, ang salitang banal ay kadosh, na ibig sabihin ay hiwalay o naiiba.
Sa pagsunod sa mga batas sa pagkain, malinaw na naihiwalay ang Israel mula sa mga bansang nakapaligid sa kanila. Habang ang ibang lahi ay kumakain ng baboy, hipon at mga hayop na kumakain ng dumi, ang Israel ay umiiwas sa mga ito, isang patunay ng kanilang katapatan sa Diyos kahit sa mga simpleng bagay tulad ng pagkain. Ngunit may isa pang dahilan, maraming hayop na itinuturing na marumi ay may kaugnayan din sa mga ritual ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa mga relihiyon ng Canaan at Mesopotamia, ang mga baboy ay kadalasang iniaalay sa mga Diyos-Diyosan o kinakain sa mga seremonyang para sa huwad ng mga Diyos. Sa pagbabawal sa pagkain ng baboy, pinrotektahan ng Diyos ang kanyang bayan laban sa mga gawaing ito. Sa Exodo 34:15 may babala, "Mag-ingat kayo sa pakikipagtipan sa mga tao sa lupaing inyong pupuntahan. Kapag sila'y sumamba sa kanilang mga Diyos at naghandog, aanyayahan nila kayong makisalo at kakain kayo ng kanilang mga handog." Kaya't ang pagkain ng karne ng baboy ay hindi lang tungkol sa dieta, ito'y tungkol sa katapatan. Mananatili bang tapat ang Israel kay Yahweh, ang banal na Diyos ng langit? O tutulad ba sila sa mga bansang sumasamba sa Diyos-Diyosan? May mga iskolar din na nagsasabing may praktikal na benepisyo rin ang mga batas na ito. Ang mga baboy ay kumakain ng kung ano-ano, kabilang na ang basura. Noon, sila ay kilala sa pagdadala ng sakit tulad ng trichinosis, isang mapanganib na sakit kung hindi maayos ang pagkaluto ng karne. Maaaring ginamit ng Diyos ang kautusang ito upang maprotektahan ang kanyang bayan bago pa man maunawaan ng tao ang kaligtasan sa pagkain. Ngunit tandaan natin, hindi kalusugan ang pangunahing layunin, kundi espiritual. Layunin nitong panatilihing tapat ang Israel sa Diyos. Ayon sa Exodo 11:6, "Kayo'y magiging para sa akin isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa." Kaya't malinaw, ang mga baboy ay marumi dahil hindi sila pumasa sa pamantayan ng Diyos. Ang mga batas na ito ay nagturo sa Israel ng kabanalan, katapatan at paglayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Maaari ring may benepisyo ito sa kalusugan noon, ngunit ito ang mahalagang tanong. Ang mga batas bang ito ay para sa lahat ng panahon o bahagi lang ng pansamantalang tipan na naghahanda sa mas dakilang bagay? Pagdating natin sa bagong tipan, makikita natin si Jesus na nagtuturo, nagpapagaling at hinahamon ang mga paniniwalang matagal ng pinanghahawakan. Pinagtibay ba niya ang mga batas sa pagkain o binago niya ito? Ang sagot ay maaaring hindi mo inaasahan. Ito'y humahantong sa isa sa pinakatalakaying talata sa bagong tipan tungkol sa mga alituntunin sa pagkain. Sa Marcos 7:18-19, sinabi ni Jesus, "Hindi ba ninyo nauunawaan? Ang anumang pumapasok sa tao mula sa labas ay hindi nagpaparumi sa kanya, sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso kundi sa tiyan at lumalabas din." Sa sinabi niyang ito, idineklara ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay malinis. Sa unang tingin, malinaw ang pahayag na ito. Maraming mananampalataya ang umaasa sa talatang ito bilang patunay na tinapos na ni Jesus ang mga batas sa pagkain ng lumang tipan at pinahintulutan ang lahat ng pagkain kasama na ang baboy para sa kanyang mga tagasunod. Ngunit ito ba talaga ang ibig niyang sabihin? Balikan natin at pag-isipan itong mabuti. Upang lubos na maunawaan ang talatang ito, kailangang malaman natin ang konteksto. Nagsimula ang kwento sa Marcos 7:1-5 kung saan hinarap si Jesus ng mga Pariseo at ilang tagapagturo ng batas. Pinuna nila ang mga alagad ni Jesus dahil kumain ang mga ito nang hindi naghugas ng kamay ayon sa ritual at sinabi nilang ito ay nagpaparumi sa espiritual na paraan.
Ngunit wala itong kinalaman sa kalinisan o kalusugan. Ito ay tungkol sa tradisyong panrelihiyon. Naniniwala ang mga Pariseo na ang simpleng paghipo sa mga karaniwang bagay o pakikihalubilo sa mga hentil ay maaaring magparumi sa isang tao sa espiritual na aspeto. Dahil dito, gumawa sila ng mga detalyadong patakaran sa paghuhugas ng kamay, tasa at iba pang kasangkapan upang manatiling malinis ayon sa seremonya. Sa Marcos 7:1-4, tinanong nila si Jesus, "Bakit hindi sumusunod ang iyong mga alagad sa tradisyon ng ating mga ninuno? Bakit sila kumakain nang hindi naghuhugas ng kamay?" Pansinin na ang usapan ay hindi tungkol sa kung aling pagkain ang malinis o marumi. Ito ay tungkol sa mga tradisyong gawa ng tao na itinataas higit pa sa utos ng Diyos. Matapang na sumagot si Jesus sa Marcos 7:6-7. Sinabi niya, "Tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo na mga mapagpaimbabaw. Ayon sa kasulatan, ang mga taong ito ay nagbibigay galang sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, ngunit malayo ang kanilang puso sa akin. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nila ang mga utos ng tao na para bang mga utos ng Diyos." Dito, ibinunyag ni Jesus ang pagkukunwari ng mga Pariseo. Mas pinapahalagahan nila ang kanilang mga tradisyon kaysa sa salita ng Diyos. Nakatuon sila sa panlabas na anyo habang pinapabayaan ang mas mahalagang bagay sa puso. Pagkatapos, sa Marcos 7:14-15, sinabi ni Jesus sa karamihan ang isang nakakagulat na katotohanan. "Makinig kayong lahat at unawain ninyo ito. Walang anumang pumapasok sa tao mula sa labas ang makakapagparumi sa kanya. Ang nagpaparumi sa kanya ay ang mga lumalabas mula sa kanyang kalooban." Nagulat ang mga nakikinig na Hudyo. Sa mahabang panahon, ang pagiging malinis ay nangangahulugan ng pag-iwas sa maruming pagkain, tao at lugar. Ngunit binago ito ni Jesus. Ipinakita niya na ang tunay na karumihan ay nagsisimula sa loob, hindi sa kinakain. Balikan natin ng Marcos 7:18-19. Hindi ba ninyo nauunawaan? Ang anumang pumapasok sa katawan mula sa labas ay hindi nagpaparumi sa tao. Hindi ito pumapasok sa puso kundi sa tiyan at pagkatapos ay inilalabas. Ang tala na nagsasabing sa ganitong sinabi, ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay malinis ay dagdag komentaryo ni Marcos para sa kanyang mga mambabasa. Hindi ito direktang sinabi ni Jesus. Isinulat ito ni Marcos makalipas ang ilang taon para sa mga mananampalatayang hentil upang linawin na ang turo ni Jesus tungkol sa puso ay nagbigay ng lugar sa mga hindi Hudyo na hindi sumusunod sa mga patakarang Hudyo sa pagkain. Ngunit ito ang mahalaga, sa sandaling ito, hindi tinatalakay ni Jesus ang mga partikular na pagkain tulad ng baboy o hipon. Kinutya niya ang paniniwalang ang hindi pagsunod sa seremonyal na paghuhugas ng kamay ay nakakasama sa espiritual na buhay ng isang tao. Upang ipaliwanag ito ng malinaw, sinabi ni Jesus sa Marcos 7:20-23, "Ang nagpaparumi sa tao ay ang mga lumalabas mula sa kanyang kalooban. Mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, kahalayan, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, kasakiman, kasamaan, panlilinlang, kalaswaan, pagkainggit, paninirang puri, kayabangan, at kahangalan. Ang lahat ng ito ay galing sa loob ng tao at ito ang nagpaparumi sa kanya." Para sa mga Pariseo, mahalaga ang panlabas na hitsura. Ngunit itinuro ni Jesus ang mas malalim na katotohanan. Ang tunay na problema ay ang makasalanang kalikasan ng puso ng tao. Ngayon, lumilitaw ang tanong, tuluyan bang inalis ni Jesus ang mga batas sa pagkain o tinuturo niya ang mas malalim na espiritual na aral tungkol sa kabanalan? Hindi sinasabi ni Jesus na walang halaga ang mga batas sa pagkain. Sa halip, ipinapakita niya ang layunin sa likod nito. Sa Mateo 5,
17, malinaw na sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan ni Moises o ang mga turo ng mga propeta. Naparito ako hindi upang alisin ang mga ito, kundi upang tuparin." Ipinapakita niya na ang layunin ay hindi lang panlabas na pagsunod, kundi ang pagbabago ng puso. Ang mensaheng ito ay naghanda sa mga unang mananampalataya para sa mga mahihirap na tanong tungkol sa pagkain, lalo na nang magsimulang sumampalataya ang mga hentil. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Kailangan muna nating tingnan ang pangitain ni Pedro sa Gawa 10 na madalas gamitin ng iba bilang patunay na pinawalang bisa ng Diyos ang mga dating batas sa pagkain. Ngunit ang pangitaing ito ba ay tungkol talaga sa pagkain o may mas malalim na kahulugan? Tingnan nating mabuti kung ano talaga ang ipinapahiwatig ng Diyos kay Pedro. Habang nagpapatuloy tayo sa bagong tipan, makikita natin sa Gawa 10 ang isa sa pinakamahalagang sandali para sa unang iglesia. Dito muling lumilitaw si Pedro, ang alagad na minsang tumangging hugasan ni Jesus ang kanyang mga paa at dating natatakot sa mga hentil, na tumanggap ng kakaibang pangitain mula sa Diyos. Totoo bang tungkol ito sa pagbabago ng batas sa pagkain o may mas malawak na aral mula sa Diyos? Tuklasin natin ang kwentong ito. Bandang tanghali, umakyat si Pedro sa bubong ng isang bahay sa Jopa upang manalangin. Habang siya'y nananalangin, nakaramdam siya ng gutom at nahulog sa isang panaginip. Ayon sa Gawa 10, 11 hanggang 12, nakita niyang nabuksan ang langit at may bumababa na tila isang malaking kumot na may 4 na sulok. Sa loob nito ay may sari-saring hayop na may 4 na paa, pati mga reptilya at ibon. Mula sa langit may tinig na nagsabi, gaya ng nakasulat sa Gawa 10:13, "Tumayo ka, Pedro, patayin mo ang mga iyan at kainin." Ngunit nagulat si Pedro, isang lalaking buong buhay ay sumunod sa mga batas sa pagkain. Ang kanyang sagot sa Gawa 10:14, "Hindi maaari, Panginoon. Kailan may hindi pa ako kumain ng anumang marumi o di malinis." Muling sumagot ang tinig sa Gawa 10:15, "Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos." Nangyari ito ng 3 ulit bago ibinalik ang kumot sa langit. Sa unang tingin, mukhang sinasabi ng Diyos na pinapayagan na ang lahat ng hayop bilang pagkain, pati ang mga baboy at hipon na dating ipinagbabawal. Ngunit huwag tayong magpadalos-dalos sa konklusyon. Maging si Pedro ay hindi agad nakaunawa. Ayon sa Gawa 10:17, habang iniisip pa ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitaing iyon, dumating ang mga lalaking sinugo ni Cornelio sa bahay ni Simon at tumigil sa may pintuan. Sa mismong oras na iyon, dumating ang 3 lalaking sinugo ni Cornelio, isang opisyal ng hukbong Romano, upang anyayahan si Pedro sa kanyang bahay. Si Cornelio ay isang hentil na ayon sa mga kaugaliang Hudyo ay itinuturing na marumi. Ngunit sinabi ng banal na espiritu kay Pedro na sumama sa kanila ng walang pag-aalinlangan. Pagdating ni Pedro sa bahay ni Cornelio, nakita niya ang maraming hentil na nagtipon, sabik na makinig sa mensahe ng Diyos. Para sa isang Hudyo, ang pagpasok sa bahay ng isang hentil ay labag sa kaugalian. Ngunit sa sandaling iyon, naunawaan ni Pedro ang tunay na kahulugan ng kanyang pangitain. Sa Gawa 10:28, ipinaliwanag ni Pedro, "Alam ninyong bawal sa aming mga Hudyo ang makihalubilo o bumisita sa isang hentil. Ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi o hindi karapat-dapat ang sinuman. Pansinin mong mabuti, hindi niya sinabi, pinapayagan na akong kumain ng baboy." Sa halip, naunawaan ni Pedro na ang itinuturo ng Diyos ay tungkol sa mga tao, hindi sa pagkain. Ang pangitain ay hindi tungkol sa pagkain, kundi tungkol sa mga tao. Ang mga hentil na dati itinakwil ay tinatanggap na ngayon sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo.
Ang pangitaing ito ay naging malaking hakbang sa kasaysayan ng kaligtasan. Ang paghihiwalay sa pagitan ng Hudyo at Hentil ay nagsimulang mabuwag. Sabi sa Efeso 2:14-15, siya mismo ang ating kapayapaan na pinagbuklod ang dalawang grupo at giniba ang pader ng alitan sa pamamagitan ng pag-aalis ng kautusan at mga tuntunin nito. Ang mga seremonyal na batas, kasama na ang mga batas sa pagkain, ay nagsilbing panandaliang tuntunin upang panatilihing naiiba ang Israel. Ngunit dahil sa sakripisyo ni Kristo, naging bukas na ang daan para sa bawat bansa na mapabilang sa pamilya ng Diyos. Hindi ito tungkol sa pagkain tulad ng bacon o hipon. Ito ay tungkol sa pagwasak sa matagal ng pagkakahati at pagbubuklod ng mga Hudyo at Hentil sa pamamagitan ni Kristo. Kahit matapos ang pangyayaring ito, walang ebidensya na si Pedro o ang ibang mga apostol ay nagsimulang kumain ng mga hayop na dating ipinagbabawal. Sa katunayan, makalipas ang ilang taon, nag-struggle pa rin si Pedro sa pakikitungo sa mga Hentil, gaya ng mababasa sa Galatia 2:11-12. Maliwanag na ang pangitain ay simboliko, hindi literal na pagbago ng mga batas sa pagkain. Kung hindi ito tungkol sa pag-alis ng mga kautusan sa pagkain, paano naman ang mga turo ni Pablo? Mas lalo pa ba niyang pinalawak ang ideya? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Lumipat tayo ngayon kay Apostol Pablo. Isa siya sa mga pinakamatapang magsalita sa Biblia tungkol sa kaugnayan ng mga batas ng lumang tipan sa kalayaang taglay ng mga Kristiyano. Habang lumalaganap ang mensahe ni Jesus sa mga Hentil, naging malaking issue ang tanong, kailangan ba ng mga hindi Hudyong mananampalataya na sundin ang mga batas sa pagkain ni Moises? O sapat na ba ang pananampalataya kay Jesus? Tahasang tinalakay ni Pablo ang mga tanong na ito sa kanyang mga sulat at hanggang ngayon nananatiling mahalaga ang kanyang mga paliwanag. Sa Roma 14:14, isinulat niya ang isang matapang na katotohanan. Sa ilalim ng bagong tipan, wala nang espiritual na maruming pagkain. Ang pagiging malinis o marumi ay hindi na batay sa kinakain, kundi sa laman ng puso. Ngunit mapapansin ding maingat si Pablo sa pagsasalita tungkol dito. Alam niyang hindi lahat ng mananampalataya ay pareho ng pananaw. Marami, lalo na ang mga Hudyo na sumampalataya kay Jesus, ay naniniwalang dapat pa ring iwasan ang ilang pagkain. Sa unang Timoteo, nagbabala si Pablo laban sa mga huwad na guro na pilit ibinabalik ang mahigpit na batas sa pagkain bilang sukatan ng kabanalan. Sa unang Timoteo 4:3-5, ipinaalala niya kay Timoteo na ang pagkain ay nilikha ng Diyos upang tanggapin ng may pasasalamat. Hindi ito ginawa para ipagyabang sa espiritual o gamitin para kontrolin ang iba. Malinaw ang mensahe ni Pablo, huwag kayong magpalinlang sa mga patakaran ng tao na ginagamit upang itali kayo sa mga alituntuning hindi naman galing sa Diyos. Ngunit dito, lalo lumilitaw ang karunungan ni Pablo. Ipinakita niya na ang kalayaang natagpuan kay Kristo ay dapat laging isinasabuhay ng may pag-ibig sa kapwa. Sa Roma 14:22, sinabi niyang dapat iwasan ng isang Kristiyano ang anumang bagay na maaaring maging sanhi ng pagkatisod ng kanyang kapwa. Ibig sabihin, ang kalayaan sa pananampalataya ay hindi lisensya upang maging pabaya sa damdamin ng iba. O, maaari kang malayang kumain ng baboy o hipon. Ngunit kung ito'y makagugulo o makakapagpalito sa isang kapatid na mahina pa ang pananampalataya, ipinapayo ni Pablo na umiwas bilang pagpapakita ng pag-ibig. Hindi ito pagkawala ng kalayaan, kundi pagpili na magmahal. Sa Galatia 5:33, hinihikayat ang mga mananampalataya na maglingkod sa isa't isa ng may kababaang loob at pagmamahal. Maging sa pinakaunang simbahan, naging mahirap ding sagutin ang mga ganitong tanong. Sa Gawa 15,
Sa pagpupulong ng mga apostol sa Jerusalem, pinagdesisyunan kung kailangan bang sundin ng mga hentil ang kautusan ni Moises, kabilang ang mga batas sa pagkain. Ang kanilang pasya sa Gawa 15:28 hanggang 29 ay ito: Sa patnubay ng Espiritu Santo, minarapat naming huwag na kayong pahirapan. Ang hinihiling lamang namin ay umiwas kayo sa pagkaing inalay sa Diyos-Diyosan, sa dugo, sa karne ng hayop na pinatay ng hindi dumugo, at sa imoralidad. Hindi ito pagbabalik sa mga lumang batas sa pagkain, kundi isang praktikal na patnubay upang igalang ng mga hentil ang mga kapatid nilang Hudyo at maiwasan ang kaugalian ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa huli, sumasalamin ang mga salita ni Pablo sa turo ni Jesus. Sa Mateo 5:17, sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan o ang mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito." Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, natupad ni Jesus ang layunin ng mga batas sa seremonya. Ang mga batas sa pagkain na minsang nagbukod sa Israel ay natapos na sa kanya. Ayon sa Kolosas 2:16 hanggang 17, huwag ninyong hayaang hatulan kayo ng sinuman tungkol sa pagkain o inumin o sa mga pista. Ang mga bagay na ito ay mga anino lamang ng darating, ngunit ang tunay na katuparan ay matatagpuan kay Kristo. Ang mga pagkaing tulad ng baboy at hipon ay minsang naging simbolo ng pagiging bukod-tangi ng Israel. Ngunit mga simbolo lamang sila. Kay Kristo, wala nang pagkakahati. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, parehong nilinis ang mga Hudyo at hentil. Kaya't ano ang matututuhan natin sa mga sulat ni Pablo? Ang pagkain sa espiritual na pananaw ay hindi na marumi o malinis. Ang mga tagasunod ni Jesus ay malayang kumain ng anumang uri ng pagkain, kabilang na ang baboy. Ngunit ang kalayaang ito ay dapat gamitin ng may pag-ibig, kabutihan at paggalang sa paniniwala ng iba. Ang mensahe ni Pablo ay hindi talaga tungkol sa pagkain, ito'y tungkol sa puso. Tayo ba ay namumuhay sa kalayaang iniaalok ni Kristo? Tayo ba ay kumikilos ng may pag-ibig sa kapwa? Ngayon, saan na tayo lulugar? Dapat ba talagang kumain ng baboy ang isang Kristiyano? O may mas malalim pa ba tayong dapat maunawaan? Pagsamahin natin ngayon ang lahat mula sa kautusan ni Moises, sa mga salita ni Jesus at sa mga turo ni Pablo upang masagot ang tanong na ito ng malinaw. Matapos suriin ang mga kautusan ni Moises, ang turo ni Jesus at ang gabay ni Pablo, balik tayo sa tanong, dapat bang kumain ng baboy ang mga Kristiyano? Tulad ng maraming bagay sa Biblia, nagiging malinaw ang sagot kapag naunawaan natin ang puso ng Diyos. Una, mahalagang tandaan, hindi kailanman tahasang tinukoy ni Jesus ang baboy o nagsabi kung anong pagkain ang malinis o marumi. Ang kanyang pagtuturo ay hindi nakatuon sa batas tungkol sa pagkain, kundi sa mas mahalagang bagay, ang puso. Sa Mateo 15:11, sinabi ni Jesus, ang pumapasok sa bibig ng tao ay hindi ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang lumalabas mula rito. Inilipat ni Jesus ang atensyon ng mga tao mula sa panlabas na ritual, tulad ng mga batas sa pagkain, patungo sa panloob na pagbabago. Ang tunay na kabanalan ay hindi nasusukat sa laman ng pinggan, kundi sa kalagayan ng puso. Binibigyang diin ng Bagong Tipan ang dalawang mahalagang katotohanan tungkol dito. Una, ang ating pagiging matuwid ay nagmumula sa pananampalataya, hindi sa pagsunod sa mga batas tungkol sa pagkain. Pinaaalalahanan tayo ng Galatia 2:16, ang tao ay hindi pinapaging matuwid sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Pangalawa, ang pagkain mismo ay walang kinikilingan, neutral, ngunit mahalaga kung paano natin ginagamit ang ating kalayaan. Nagbabala si Pablo
sa unang Korinto 8:9, mag-ingat kayo na ang inyong kalayaan ay hindi maging sanhi ng pagkatisod ng mahihinang pananampalataya. Kay Kristo, hindi na pagkain ang naglalayo o naglalapit sa atin sa Diyos. Ang kinakain natin ay hindi nagpapababa ng ating ugnayan sa Kanya at hindi rin ito nagpapalapit. Ang tunay na mahalaga ay ang pasasalamat, pagsunod at pagmamahal sa kapwa. May ilang mananampalataya na patuloy na umiiwas sa baboy bilang personal na paniniwala, isang paraan upang igalang ang kanilang pananampalataya o kultura. Ang iba naman ay malayang kumakain ng kahit anong pagkain na may pusong nagpapasalamat sa Diyos. Parehong pagpili ay maaaring magbigay luwalhati sa Diyos kung ito'y ginagawa ng may kababaang loob at pagmamahal. Nagbigay si Pablo ng matalinong payo sa Roma 14:3. Anuman ang iyong paniniwala, gawin ito ng may respeto at pag-ibig. At sa unang Korinto 10:31, pinagsama ito ni Pablo ng napakaganda, kaya't kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyong lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa huli, hindi ito tungkol sa baboy, hindi rin ito tungkol sa mga lumang kautusan. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng bawat bahagi ng ating buhay, bawat kilos, bawat pagkain, bawat pasya nang may layuning parangalan ng Diyos at ipakita ang Kanyang pag-ibig. Kaya't inaanyayahan ka naming magbahagi ng iyong opinyon. Ano ang pananaw mo? Dapat bang kumain ng baboy ang isang Kristiyano? O dapat bang sundin pa rin ng mga mananampalataya ang mga batas sa pagkain ng lumang tipan? Ibahagi ang iyong saloobin sa ibaba. Nais naming marinig ka at makibahagi sa mahalagang pag-uusap na ito. Kung ikaw ay na-encourage sa mensaheng ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na pag-aaral mula sa salita ng Diyos. Ibahagi rin ito sa isang kaibigan o kapamilyang maaring may tanong din tungkol sa paksang ito. Laging tandaan, hindi dumating si Jesus upang bigyan tayo ng pabigat na mga patakaran, kundi upang dalhin tayo sa tunay na kalayaan. Hindi kalayaang para lang sa sarili, kundi kalayaang magmahal, maglingkod sa iba, at parangalan ng Diyos sa bawat bahagi ng ating buhay. Anuman ang piliin mong kainin, naway magmula ito sa pananampalataya, hubugin ng pag-ibig at ialay bilang pagsamba sa Diyos na nagbigay ng lahat para sa iyo.